Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyaga ng Mesiyas sa Ilog Jordan, bumabas sa kaniyang Espiritu Santo at sinabi mo ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinakikilala ang lingkod ng Panginoon na puspos ng Espiritu at kinalugdang lubos ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kong siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na aandap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanya ang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Puong Mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Puong Mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang. Pagkat siya ay dakilat, marangal ang kanyang ngalan. Ang puon ay dakilain. Purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Puong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang puon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Puong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman, namuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng Puong Mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni San Pablo na si Jesus na Panginoon ng lahat ay pinagkalooban ng Espiritu Santo na siyang nagbubunsod sa kanya sa paggawa ng kabutihan at pagpapalayas ng diablo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa.
Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea. Nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta, ay narito, dinggin niyo siya. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabiniyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat niyong binyagan at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya, gaya ng isang kalapate. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo nyo. Gayon din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, mga Navy, mga pulis, sundalo. Salamat po sa sakripisyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag ni Juan kay Jesus sa Ilog Jordan. Reminder muna na hindi ito ang biblical basis ng ating binyag. Kapag may nagtanong sa inyo, saan makikita sa Biblia? Ang binyag nating mga Katoliko, huwag ito ang sasabihin ninyo. Huwag yung binyag ni Juan, kundi yung binyag ni Kristo. Particularly sa Mateo 28:19, nang sabihin ni Kristo, "Go therefore, make disciples of many nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Doon galing yung binyag natin. Kaya kapag binibinyagan ang isang bata, ang isang tao, binibinyagan kita.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Doon galing ang binyag natin, sapagkat ang binyag ay nakapagpapatawad, nakapaglilinis ng kasalanan, at walang karapatan, walang kakayanan si Juan na gawin yan. Ang kanyang binyag, simbolo lang ng pagsisisi ng kasalanan. Naintindihan po ba natin yan? Kung hindi, text na lang. Kasi ang gusto kong pagnilayan natin ay ito. Bagamat hindi iyaan yung binyag natin bilang mga Katoliko, yung binyag na ginawa ni Juan kay Kristo, makikitahan natin ito, sabi ko nga po kanina, ng mga katotohanan, ng mga nangyayari at nangyayari kapag may binibinyagan na Katoliko. Unang nangyayari, bumaba din sa atin ang Espiritu Santo at nanahan sa atin ito. Ikalawa, hindi malayong bumukas din ang langit at may tinig na nagsabi, ito ay minamahal kong anak. Sa makatuwid ng tayo binyagan, binigay agad sa atin ng Diyos ang ating identity bilang mga Kristiyano. We are temples of the Holy Spirit. We are sons and daughters of God. Ang tanong, na-appreciate ba natin ito? Katulad ng napag-usapan natin nung nakaraang linggo. Mas mahalagang tanong, inaalagaan ba natin ito? Sinasabuhay ba natin ito? Sapagkat kung sinasabuhay talaga natin ang identity ito, siguradong mas magiging masaya tayo, mas magiging solid tayo, ang pananampalataya natin, ang paninindigan natin, mas magiging mabuting tao tayo. Ganon kahalaga ang identity ito. Kaya naman, ito na ang paborito. Mula noon, na-target din ng demonyo. Isipin ninyo, bago magkasala si Eva at si Adan, anong sabi ng demonyo kay Eva? Eat that fruit so that you will be like God. Kainin mo ang bungang yan at magiging katulad ka ng Diyos. Tandaan po natin na bago ang tuksong ito, nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, ang tao, ayon sa wangis ng Diyos. And so they were already like God. Eve could have or should have said, teka, niloloko mo ako eh. Kakanin ko ang bungang ito para maging katulad kawangis ako ng Diyos? Kawangis na ako ng Diyos ah! Nakita ninyo? Kino-question nung ahas ang identity ni Eva. Kawangis ka nga ba ng Diyos? Pero hindi pinanindigan ni Eva yon. Oo, kawangis ako ng Diyos, kaya hindi ako dapat sumuway sa Kanya. Ito pa, di ba yun ang tukso ng demonyo kay Kristo? Kung ikaw ang anak ng Diyos, mas matindi yun. Obvious na si Kristo ay anak ng Diyos. Pero ang sinasabi ng diablo sa Kanya, ikaw nga ba ay anak ng Diyos? You see, you may find this strategy of the devil poor, lousy, bulok. Aminin natin, dito tayo madalas niya dinadali at nadadali. When we permit him to question, to replace, or even destroy our identity. Halimbawa, kapag naniniwala tayo sa demonyo, ng identity natin ay according sa mga iniisip, opinyon, sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Marami sa atin ang naniniwala sa identity natin ay nandiyan. Kaya gagawin natin ang lahat. Iinom, maninigarilyo, magdodroga, sa ngalan ng pakikisama, magdadamit ng kung ano-ano, magpapahikaw dito, pati sa dila, pati dito, magpapakulay ng buhok na hindi mo malaman kung ano, bibili ng gadget,
kahit hindi pasok sa budget, kahit di naman masyadong kailangan. Ano yon? Para matanggap ng iba. Nakita nyo na? At kapag hindi natanggap, madidepress na. Iisipin mo, you will never be enough, while in the eyes of God, you are already enough. Liban sa mga pagpapaayos ng mukha na dapat ay iayos, sa ngalan ng kalusugan, pero yung sa ngalan ng kagandahan, hindi pwedeng nagkamali ang Diyos na panguka. Gusto ng Diyos yan. Hindi po pwedeng nagkamali ang Diyos na ganyan ang hugis ng mata mo. Hindi po pwedeng nagkamali ang Diyos na. You are enough. Ikaw ay obra maestra ng Diyos. That's your identity. Mahal ka niya. Kung sino ka. Minsan, madalas, naniniwala din tayo sa Diablo na ang identity natin ay sa pera, sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa kalalagayan ng buhay, sa impluensya, sa posisyon, sa kapangyarihan. Kaya kapag wala tayo nito, o kapag nawalan tayo nito, ano na? Nagse-self-pity tayo. Kaya ako, natanggap ko na, at least, malapit na. May mga pagkakataon talagang magsesermon ako, may matutulog. Natanggap ko na yun. Dati medyo hirap ako eh. At dapat tanggapin ko yun. Bakit? Darating ang pagkakataon, tatanda ako, hihina ang boses ko, sumainyo ang Panginoon. Pwedeng wala nang ganong magsimba, pwedeng wala nang ganong makinig o mag-follow, pero dapat masaya pa rin ako. Dahil hindi dapat nakakabit sa talento, maging sa pagkapari ko ang identity ko. Mahal ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Templo ako ng Diyos. Dapat doon. Ganon din tayo. Ano man o sino man ang mawala sa atin. Dapat okay tayo. Dahil hindi yun ang identity natin bilang Kristiyano. Yung iba sa atin, naniniwala sa demonyo, na ang identity natin ay yung sakit natin. Miyembro ako ng media. GMA7? Hindi. May diabetes. Media. Ina-identify mo ang sarili mo sa sakit mo? Parang natanggap mo na yan? Yung iba, ina-identify ang sarili sa pagiging unique nila. Bipolar ako, bi ako, bading ako, tomboy ako. Kaya kapag hindi ka natanggap ng ganyan, naguhurumintado. Worse, may iba sa atin naniniwala sa demonyo ng identity natin ay yung problema natin. Broken family ako, diborsyada ako, byuda ako, broke ako, loser ako, na parang wala ng pag-asa. No wonder napakarami sa atin ang depressed, nagsa-self-pity, unfulfilled, unhappy, walang direksyon ng buhay, hindi nagiging mabuting tao. Bakit? Dahil sa maraming mga problema? Hindi naman mawawala ang problema, kundi dahil kinakalimutan natin ang ating identity. Hindi tayo nabubuhay ayon sa ating identity. Nagkakaroon tayo ng identity crisis. Kaya hindi nakapagtataka. Sa Biblia may mga pagkakataon, inaayos ng Panginoon ang identity ng isang tao. Mula sa maling pagtingin niya sa sarili niya, papunta sa pagtingin ng Diyos sa kanya. Halimbawa si Gideon, sa Book of Judges, chapter 6, napakaduwag nito. Takot na takot siya sa mga Midianita. Ang mga Midianita, ang minsan ay sumakop sa mga Israelita. Umiiwas siya, ayaw niyang makakita ng Midianita. Sa makatwid or sa katunayan, nakatira lamang sila sa mga kuweba, sa mga gilid-gilid ng bundok. Pero minsan, God spoke to him through an angel. Alam niyo kung ano ang tinawag
ng Diyos kay Gideon? Gideon, mighty warrior. Gideon, magiting na mandirigma. Magiting na mandirigma? Tago ng tago. Meron bang magiting na mandirigmang ganon? Ganon kasi ang tingin ni Gideon na sarili niya, mahina, hindi niya kaya. Pero hindi yun ang tingin ng Diyos sa kanya. Gideon, you are a mighty warrior. Kaya mo. Kakayanin mo kasi kasama mo ako. The Lord is with you. And when Gideon saw himself as God saw him, he defeated the Midianites. Nangyari din ito sa isang propeta, if I'm not mistaken, kay Elijah or kay Elisha. Ang tingin ng maraming hukbo ng Syria, if I'm not mistaken sa kanya, isa lang siya, dalawa lang sila. Kasama ng alalay niya, kaya pinalibutan sila. Pero ano ang tingin ni Elisha? Nasusurround sila ng maraming mga hukbo ng mga anghel na magtatanggol sa kanila. See yourself as God sees you. Anong tawag ng Diyos kay Abraham? Tinawag niya itong Abraham. Tinawag niyang Abraham si Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham, the father of many nations. Tinawag niyang Abraham si Abraham, father of many nations. Samantalang matanda na yung mag-asawa, walang anak kahit isa. Kaya kahit papaano, at one point, medyo nagduda na rin si Abraham kasi hindi yun ang tingin niya sa kanya. Father of many nations, wala akong anak kahit isa. At kaming mag-asawa, majojonda na. Until he accepted his identity in the eyes of God. At doon unti-unting dumami ang lahi niya. Yun. Mamuhay tayo ayon sa ating identity. Iwasan natin ang magkaroon ng identity crisis. Bumalik tayo sa ating identity that we are not lost. We are found. We are not rejected. We are accepted. We are never forgotten. We are always remembered. We are not His enemies. We are His friends. We are not sick. We are healed. We are not poor. We are rich because we are temples of the Holy Spirit and sons and daughters of God. Let that sink in our heart and in our mind. Para kapag tinutokso tayo ng dyablo na mag-give up na, maging masama, kumilos ng hindi wasto, mawala ng pag-asa, yan ang tsapa, yan ang ID na isupalpal natin sa Kanya. Templo ako ng Espiritu Santo, lubayan mo ako, anak ako ng Diyos, mahal niya ako. Huwag tayong paloloko sa Kanya na hindi natin kaya. Naapi tayo, wala tayong pag-asa. Sabihin natin sa Kanya ang identity natin. Pero winawarningan ko kayo, kapag sinabi natin yun sa Kanya, ang sasabihin niya sa atin, tingnan mo nga ang sarili mo. Isipin mo nga mga ginawa mo. Templo ng Espiritu Santo. Kilabutan ka, anak ng Diyos. Mas mukhang mag-ama tayong dalawa. Pero wag kang matitinag. Dahil wala sa kabutihan mo ang pagiging templo mo ng Diyos at pagiging anak mo ng Diyos. Isipin po ninyo, sinabi ng Diyos na nalulugod siya, pinakamamahal niya ang anak niya at bumabang Espiritu Santo kay Kristo. Samantalang hindi pa naman siya nagpipreach, hindi pa naman siya gumagawa ng milagro, hindi pa naman niya inaako yung krus, hindi pa naman siya napapako sa krus. Wala pa yon. Pero sinabi na ng Diyos, minamahal kita. Yes, anak siya ng Diyos, given yon. Pero yun din ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ano sinasabi sa 1 John 4:19? Bago pa natin siya mahalin, minahal na niya tayo. Minahal niya na tayo, samantalang tayo mga makasalanan pa. Jeremiah 1:5, in fact, minahal na tayo ng Diyos bago pa niya tayo likhain. Wala pa tayong pinapakitang maganda, mahal na niya tayo. Kaya't ang pagiging anak natin ng Diyos,
Hindi nakadepende. Yung pagmamahal niya sa atin, hindi nakadepende sa mabuting ginagawa natin. At kaya anuman ang mangyaring sa atin, anuman ang maging kasalanan natin, hindi pa rin mawawala ang identity natin. Isipin po ninyo, sinasabing ang Ilog Jordan ang isa sa pinakamababa, kundi man pinakamababang level ng ilog sa buong mundo, the River Jordan. At hindi rin po ito malinis, ha? Maburak ito. Mabaho ito. Kahit nung bago pa dumating si Kristo. Pero sa pinakamababang parte ng mundo, sa polluted na body of water na ito, nagpabinyag si Kristo. Si Naaman, ayaw niya eh. Ayaw niya maglublob dyan eh. Sino ba siya? May ketong pa siya? Makasalanan pa siya? Si Jesus na Diyos, nagpabinyag sa River Jordan. Sapagkat noon pa man, gusto niyang sabihin sa ating lahat, kahit na ikaw ay nasa pinakamababang sitwasyon ng buhay mo, at your lowest, at your weakest, at your worst, pupuntahan kita para sabihin sa iyo, templo kita, mahal kita, anak kita. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kasamahan kita. Sana lang, katulad ng sabi natin nung nakaraang linggo, alagaan natin para mas maramdaman natin. Mahalagang detalye yung bumabang Espiritu Santo. Mahalagang detalye yung sinabi ng Diyos, ito'y minamahal kong anak. Pero may maganda ring detalye, lubos kong kinalulugdan. Templo tayo ng Espiritu Santo. Yes, hindi mawawala yon. Anak tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Yes, hindi mawawala yon. Pero ang tanong, bilang templo ng Espiritu Santo at bilang minamahal na mga anak ng Diyos, kalugod-lugod ba tayo sa Kanya? Tandaan natin, ayaw ng Diyos na binabastos ang Kanyang templo. Ayaw ng Diyos na madumi, maingay ang Kanyang templo. Baka ganyan ang ating buhay. Tandaan nating mahal tayo ng Diyos. Pero ikaw man, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung anak mo, ipaparamdam mo sa Kanya, kahit nandyan pa rin ang pagmamahal mo, hindi ako natutuwa sa ginagawa mo. Sinasaktan mo ko. The Holy Spirit will never leave us. Pero sabi sa Bible, we can grieve the Holy Spirit. Pwede nating palungkutin ang Espiritu Santo. Sa gayon, templo man tayo ng Diyos, anak man tayo ng Diyos, mahal man nga tayo ng Diyos, hindi natin ganong mararamdaman yon. At ang mali ay wala sa Kanya, nasa sa atin. Kasi hindi natin inaalagaan ang ating identity. Nakatutuwa na napakaraming sumama sa translasyon. Nakatutuwa kahit pa paano. Na napakalaki ng ginugol na oras bago maibalik ang mahal na pong Nazareno. Pero parang may mali. May 4 namatay. Parang may mali. Huwag ko na sabihin parang may mali. May mali. Hindi ko alam kung natutuwa ang Diyos to. Ngayon din naman, napakaraming sumasama, napakaraming Katoliko, Catholic country tayo. Pero bakit ganon pagdating sa katotohanan? May Sara, may Marcos, may Pink. Ano yan? Yan ang identity natin? Di ba tayo pwedeng magsama sa isang identity lang? Kung tayo naninindigan sa identity natin bilang Kristiyano, hindi po pwedeng magkaiba-iba tayo ng posisyon. Sinasabi ko sa inyo. Kaya kahit Catholic country tayo, tingnan nyo nangyayari sa atin. Na para bang pinaparamdam ng Panginoon sa atin, templo ko kayo, mahal ko kayo, pero hindi ako natutuwa sa ginagawa ninyo. Tingnan natin ito, ha? Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat anak niya, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo, sa pagtanggap mo sa akin bilang tahanan mo at bilang anak mo sa kabila ng mga pagkukulang ko. Pero nasa sa akin ang responsibilidad na ako'y maging kalugod-lugod sa iyo. Mahal mo nga ako, anak mo nga ako, pero ang lahat ay hindi po pwede sa iyo. May mga utos ka na dapat ay sundin ko. Dahil mahal mo ako, kaya dapat sundin ko ito. Pasensya na, Panginoon, tulungan mo po akong mula ngayon. Pagsikapan kong maging kalugod-lugod na templo, anak mo, upang ang kaligtasan mo sa buhay ko ay mas maramdaman ko at mas maiparamdam ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid sa Panginoon at sa bawat panalangin ng ating itutugon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang liwanag na ipinagkaloob sa binyag ay magningas ng maalab para matulungan ang mga aba at kapuspalad.
Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin ang iyong bayan. upang ang mga bininyagan kay Kristo at pinahiran ng langis ng banal na Espiritu ay maglingkod bilang isang simbahan sa daigdig sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin ang iyong bayan. upang ang lahat ng binyagan sa araw na ito ay lumaki at mamuhay bilang mapanagutang Kristiyano na hindi tiwali kundi mapagmahal sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin ang iyong bayan. upang tayong natitipon bilang mga binyagan ay maging kasangkapan ng paghahatid ng mabuting balita at ng pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin ang iyong bayan. upang ang mga yumao ay makihati sa pagkabuhay ng Panginoon, yamang sila'y nakahati sa kamatayan ni Kristo noong sila'y binyagan. Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin ang panalangin ng iyong inampong anak sa sakramento ng biniyag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo po ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pakikipisa ng iyong salita sa katauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa kanya'y lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahanto para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y Si babalik Kristo'y babalik sa sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ay sa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay kakilalang iumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at panawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ikalintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa mga dukha at ang mabuting balita sumasakin ang Espiritu ng Diyos sumasakin ang Panginoon upang ibayan ang gagawin pagliligtas ng Panginoon. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag at api. Sila'y lalaya, sumasakin ang Espiritu ng Diyos, sumasakin ang Panginoon upang ipahayag ang gagawin pagliligtas ng Panginoon sumasakin ang Espiritu ng Diyos sumasakin ang Panginoon upang ipahayag ang gagawin pagliligtas ng Panginoon.
sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo ay aming sasabihin. Maging saling sandali ng aming buhay. Masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin. Maging saling sandali ng aming buhay. Masasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin.